Ipinatawag ng Makati Regional Trial Court Branch Number 142 si Senador Antonio Trillanes IV na humarap sa korte kaugnay ng kasong libelo na isinampa sa kanya ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Nais umano ng abogado ni Binay na magsilbi itong leksyon sa senador para hindi na nito gamitin ang kanyang posisyon para manira ng reputasyon ng ibang tao. Iginit naman ni Trillanes na ang kasong libelo na isinampa laban sa kanya ay hindi hahadlang sa kanyang pagsisiwalat na mga umano'y tiwaling opisyal tulad umano ni Binay. Naghain na ng reklamong libel si Makati Mayor Junjun Binay laban kay Senador Antonio Trillanes IV sa Makati City Prosecutor's Office. Bunsod daw yan ng malisyoso umanong pang-aakusa ng mambabatas sa kanya at sa kanyang pamilya ng panunuhol at iba pang krimen ng walang batayan. Ayon sa alkalde, wala raw ebidensyang iprinisenta ang senador para patunayan ang kanyang mga paratang. Kaya malinaw raw na ang tanging layo nito ay siraan siya at ang kanyang pamilya. Sinisikap pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag si Trillanes kaugnay nito. Una nang inakusahan ni Trillanes si Mayor Binay na nagbayad ng milyon-milyong piso sa mga miyembro ng Court of Appeals. Ito'y para raw makuha ang alkalde ng paborabling desisyon kontra sa 6 na buwang suspension order sa kanya ng ombudsman. Sinabi rin ng kamakailan ni Trillanes na inimpluwensyahan ng pamilya ni Binay ang isang judge mula sa Pampanga na pumigil naman sa pagdalo ni Globe Asiatic founder Delphine Lee sa pagdinig ng Senado sa kahapon. Nagsagawa raw ng fact-checking si Senator Antonio Trillanes IV sa mga pahayag ng umaming dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Giit niya, walang inconsistency sa testimonya nito, gaya ng sinabi ng ilang senador. Pero tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na half-truths ang iprinisinta ni Trillanes. Kaya muling nagkainitan ang dalawang senador. May report si Jam Sisante. Sa kanyang pagtestigo sa Senado, mabibigat ang alegasyon ni Edgar Matubato laban kay Pangulong Duterte. Pero sa pagtatanong ng ilang senador, ipinunto nila na maraming inconsistencies o hindi tugma sa testimonya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad. Kaya kanina, tumayo sa plenaryo si Senador Antonio Trillanes IV para depensahan si Matubato. At habang sumasang-ayon ako na pwedeng subukan butasan ang testimonya ng isang testigo, para matest ang kanyang credibility, considering ang fact-finding nature ng legislative inquiry, mas ginusto ko na magkalap ng mga impormasyon at ebidensya para ma-validate o hindi ang mga pahayag ng testigo. Nagpakita si Trillanes ng mga dokumento na nagpapatunay raw na tama ang sinasabi nito. Kabilang ang Land Bank ATM card at service card ni Matubato na nagpapakitang nagserbisyo siya sa Davao City Government hanggang 2013. Patunay raw na tama ang sinabi ni Matubato na sinusweldohan siya bilang empleyado ng City Hall hanggang kumalas siya sa Davao Death Squad noong 2013. Ipinakita rin ni Trillanes ang ID ni Matubato bilang agent ng CIDG na patunay raw sa sinabi niyang asset siya ng pulis at job order mula sa city government na nagsasabing naka-assign siya sa Heinous Crime Investigation Section. Dagdag pa niya, si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa daw mismo sinabi sa nakaraang pagdinig na naririnig niyang tirador sa Davao si Matubato. Merong isang hitman na may barel na lisensyado na naka-attach sa isang unit sa Davao City Hall Government under the office of the City Mayor at mga pulis ang kanyang kasama. Lahat yan ay sinalaysay ni Mr. Matubato at totoo. Nagpakita pa si Trillanes ng larawan ng pinaniniwala ang biktima ng DDS na binalot ng tape ang mukha, binigti at sinaksak. Katulad daw ng pagsasalarawan ni Matubato sa ginawa nila sa mga pinapatay sa kanila. We are faced with a very frightening prospect, that of having a mass murderer as president of the country. And I'm not here to oust anybody, well, not yet at least, but I'm just here proposing to investigate a very serious matter. Sabi ni Trillanes, hindi na dapat dikdikin pa si Matubato na grade 1 lang ang natapos kung masking tape ang tawag niya sa packaging tape na ginamit umano nila pambalot sa mga pinapatay nila. Matatanda ang isa ito sa mga ipinunto ni Senador Alan Peter Cayetano kay Matubato. Sa limitadong kaalaman ni Mr. Matubato,
ang pangalan ng iba't ibang office supplies. Ang tawag niya sa lahat ng uri ng tape ay masking tape. So sa madaling salita, again, walang inconsistency. Tumayo si Cayetano para interpellate si Trillanes. Pero ang dapat sana'y maayos na tanungan, I bring up the doctrine or the concept of half-truths because this is what criminals use and this is what people na naninira or people who want to destroy credibility of others use. I would concede and accept the argument of the senator because apparently he may be following the doctrine of it takes one to know one. sa ilang punto, sinabi ni Trillanes na imbes na kwestiyonin siya ni Cayetano, ay magbotohan na lang sila kung ipapaimbestiga ba sa Blue Ribbon Committee ang mga pahayag ni Bato-Bato ukol kay Pangulong Duterte. Naungkat tuloy ang nauna nilang iringan ni Cayetano kung saan pinatay ni Trillanes ang mic ni Cayetano at lumipat si Cayetano ng upuan para lumayo sa kanya. I ask if he's willing to be interpellated. Kung tatakbo siya, ayaw na niya. Kung ayaw niya magpa-interpellate, that's his call. If the gentleman keeps on saying that I would want to run away, if he would recall, when I sat beside him during the hearing, he was the one who ran away. Kaibigan ko siya, nagulat ako, ba't niya tinignan yung mata ko ng gano'n, para niya ako kakainin nung sinabi niya, hindi kita popormahin dito. Di ko na sinabi sa media, but sabihin ko na rin ngayon dahil biningap niya. Sabi niya sa akin, pa-Bible ka pa, evil naman pinoprotektahan mo. But for the record, anywhere, anytime, di kita naatrasan eh. Jam Sisante, GMA News. And I'd like to ask Senator Trillanes, are you aware that the case filed by Mr. Motabato against the 5 policemen for torture, arbitrary detention, violation of human rights of a detained person were dismissed by the DOJ during the time of President Aquino? Are you aware, sir? Mr. President, again, I am wondering where all of these questions would lead to, because if the gentleman intends to test the credibility of Mr. Motabato, then I am the wrong person to ask. I have presented the findings that we gathered based on our limited capability, and I presented my case to the floor. So it's up to the people, and especially the senators, to decide on the matter. Because I'm not the one going to testify, or I wasn't the one who testified or made allegations against President Duterte, Mr. President. I beg to disagree, Mr. President. In this hall, Senator Trillanes chose upon himself to make representations and make conclusions that Mr. Motabato is credible, that that there are no inconsistencies. So when someone stands up to interpolate, it is to test either our prejudice or our wisdom. Meaning, kung ang initial tingin ko, mali ka, sir, and then nasagot mo ako ng tama, edi I will admit, mali pala ako. At tama ka pala, at credible pala si Mr. Motabato. But, kung hindi masagot, or mali ang sagot, or mali ang then we expect that we'll have at least a consensus. You may leave this hall believing that he's credible. I may leave this hall believing that he is not credible. But at least the fellow senators will have the benefit of both sides and not only the side of Senator Trillanes. And the public will also get to know. Anyway, Mr. President, on June 30, 2016, the day the President took his oath, dinismiss po ng DOJ. Hindi po DOJ ni President Duterte yan. It was through Assistant State Prosecutor Charlie Guhit. Which brings me to the next statement, the Mr. next President, question. just an interjection on that point. Does the gentleman know which part of the day on June 30 was this case dismissed? Sir President, Because on June 30 in the afternoon, President Duterte already assumed as President of well, the Republic. let's find out, Mr. President. So but the my gentleman apparently is not aware also of these details, which is very essential to the Yes. whole point that he's making. Mr. President, being a lawyer, I know for a fact that the DOJ Secretary cannot dismiss it by himself. All these papers and all these recommendations are on the desk of the Secretary from layers and layers. That's why I mentioned it's through Assistant State Prosecutor
Charlie Guhit. In fact, Mr. President, I was in Malacanang. Senator Drilon here was also in Malacanang. You were in Malacanang during the oath-taking, and the oath-taking of the DOJ secretary was still after. But for fairness, we will go there and look at it. But I stand by my word, Mr. President, that my belief is that all of these assessments made from the lower prosecutors to the state prosecutor to the DOJ was done during the Aquino administration. Which leads me, Mr. President, to the question that I'd like to ask the Honorable Senator Trillanes. Do you know the doctrine or the theory about half-truths? Have you heard about this? In as much as I would want to be schooled by those legal jargons, but I wouldn't want to waste the time of our colleagues, Mr. President. I believe we can schedule another whole day seminar if the senator would wish to school me on legal matters, but the issue remains addressed, Mr. President. The motion is presented on the floor, and we have yet to decide on the matter, Mr. President. Mr. President, I do not wish to school anyone. It's not for me. In fact, I approached some of the senators here to help mentor me during this time because I'm used to being in the opposition. There's much for me to learn, but I bring up the doctrine or the concept of half-truths because this is what criminals use, and this is what people na naninira or people who want to destroy credibility. Na si Edgar Matubato, giit niya walang inconsistency sa testimonya nito, gaya ng sinabi ng ilang senador. Pero tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na half-truths ang iprinisinta ni Trillanes. Kaya muling nagkainitan ang dalawang senador. May report si Jam Sisante. Sa kanyang pagtestigo sa Senado, mabibigat ang alegasyon ni Edgar Matubato laban kay Pangulong Duterte. Pero sa pagtatanong ng ilang senador, ipinunto nila na maraming inconsistencies o hindi tugma sa testimonya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad. Kaya kanina, tumayo sa plenaryo si Senador Antonio Trillanes IV para depensahan si Matubato. At habang sumasang-ayon ako na pwedeng subukan butasan ang testimonya ng isang testigo para matest ang kanyang credibility, considering ang fact-finding nature ng legislative inquiry, mas ginusto ko na magkalap ng mga impormasyon at ebidensya para ma-validate o hindi ang mga pahayag ng testigo. Nagpakita si Trillanes ng mga dokumento na nagpapatunay raw na tama ang sinasabi nito. Kabilang ang Land Bank ATM card at service card ni Matubato na nagpapakitang nagserbisyo siya sa Davao City Government hanggang 2013. Patunay raw na tama ang sinabi ni Matubato na sinusweldohan siya bilang empleyado ng City Hall hanggang kumalas siya sa Davao Death Squad noong 2013. Ipinakita rin ni Trillanes ang ID ni Matubato bilang agent ng CIDG na patunay raw sa sinabi niyang asset siya ng pulis at job order mula sa city government na nagsasabing naka-assign siya sa Heinous Crime Investigation Section. Dagdag pa niya, si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa daw mismo sinabi sa nakaraang pagdinig na naririnig niyang tirador sa Davao si Matubato. Merong isang hitman na may barel na lisensyado na naka-attach sa isang unit sa Davao City Hall Government under the office of the City Mayor at mga pulis ang kanyang kasama. Lahat yan ay sinalaysay ni Mr. Matubato at totoo. Nagpakita pa si Trillanes ng larawan ng pinaniniwala ang biktima ng DDS na binalot ng tape ang mukha, binigti at sinaksak. Katulad daw ng pagsasalarawan ni Matubato sa ginawa nila sa mga pinapatay sa kanila. We are faced with a very frightening prospect, that of having a mass murderer as president of the country. And I'm not here to oust anybody, well, not yet at least, but I'm just here proposing to investigate a very serious matter. Sabi ni Trillanes, hindi na dapat dikdikin pa si Matubato na grade 1 lang ang natapos kung masking tape ang tawag niya sa packaging tape na ginamit umano nila pambalot sa mga pinapatay nila. Matatanda ang isa ito sa mga ipinunto ni Senador Alan Peter Cayetano kay Matubato. Sa limitadong kaalaman ni Mr. Matubato, ang pangalan ng iba't ibang office supplies
ang tawag niya sa lahat ng uri ng tape ay masking tape. So sa madaling salita, again, walang inconsistency. Tumayo si Cayetano para i-interpellate si Trillanes. Pero ang dapat sana'y maayos na tanungan, I bring up the doctrine or the concept of half-truths because this is what criminals use and this is what people na naninira or people who want to destroy the credibility of others use. I would concede and accept the argument of the senator because apparently he may be following case to the floor. So it's up to the people and especially the senators to decide on the matter because I'm not the one going to testify or I wasn't the one who testified or made allegations against President Duterte, Mr. President. I beg to disagree, Mr. President. In this hall, Senator Trillanes chose upon himself to make representations and make conclusions that Mr. Motabato is credible, that that there are no inconsistencies. So when someone stands up to interpolate, it is to test either our prejudice or our wisdom. Meaning, kung ang initial tingin ko, mali ka, sir, and then nasagot mo ako ng tama, edi I will admit, mali pala ako. At tama ka pala, at credible pala si Mr. Motabato. But, kung hindi masagot, or mali ang sagot, or mali ang then we expect that we'll have at least a consensus. You may leave this hall believing that he's credible. I may leave this hall believing that he is not credible. But at least the fellow senators will have the benefit of both sides and not only the side of Senator Trillanes. And the public will also get to know. Anyway, Mr. President, on June 30, 2016, the day the President took his oath, dinismiss po ng DOJ. Hindi po DOJ ni President Duterte yan. It was through Assistant State Prosecutor Charlie Guhit. Which brings me to the next statement, Mr. the next President, question. just an interjection on that point. May we, does the gentleman know which part of the day on June 30 was this case dismissed? Sir President, Because on June 30 in the afternoon, President Duterte already assumed as President of well, the Republic. let's find out, Mr. President. So, but my Ipinatawag ng Makati Regional Trial Court Branch Number 142 si Senador Antonio Trillanes IV na humarap sa korte kaugnay ng kasong libelo na isinampa sa kanya ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Nais umano ng abogado ni Binay na magsilbi itong leksyon sa senador para hindi na ito gamitin o para hindi na nito gamitin ang kanyang posisyon para manira ng reputasyon ng ibang tao. Iginit naman ni Trillanes na ang kasong libelo na isinampa laban sa kanya ay hindi hahadlang sa kanyang pagsisiwalat ng mga umano'y tiwaling opisyal tulad umano ni Binay. Naghain na ng reklamong libel si Makati Mayor Junjun Binay laban kay Senador Antonio Trillanes IV sa Makati City Prosecutor's Office. Bunsod daw yan ng malisyoso umanong pang-aakusa ng mambabatas sa kanya at sa kanyang pamilya ng panunuhol at iba pang krimen ng walang batayan. Ayon sa alkalde, wala raw ebidensyang iprinisenta ang senador para patunayan ang kanyang mga paratang. Kaya malinaw raw na ang tanging layo nito ay siraan siya at ang kanyang pamilya. Sinisikap pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag si Trillanes kaugnay nito. Una nang inakusahan ni Trillanes si Mayor Binay na nagbayad ng milyon-milyong piso sa mga miyembro ng Court of Appeals. Ito'y para raw makuha ang alkalde ng paborabling desisyon kontra sa 6 na buwang suspension order sa kanya ng ombudsman. Sinabi rin ng kamakailan ni Trillanes na inimpluwensyahan ng pamilya ni Binay ang isang judge mula sa Pampanga na pumigil naman sa pagdalo ni Globe Asiatic founder Delphine Lee sa pagdinig ng Senado sa kahapon. Nagsagawa raw ng fact-checking si Senator Antonio Trillanes IV sa mga pahayag ng umaming dating membro ng Davao Death Squad. The doctrine of it takes one to know one. sa ilang punto, sinabi ni Trillanes na imbes na kwestiyonin siya ni Cayetano, ay magbotohan na lang sila kung ipapaimbestiga ba sa Blue Ribbon Committee ang mga pahayag ni Matubato ukol kay Pangulong Duterte. Noong katuloy, ang nauna nilang iringan ni Cayetano kung saan pinatay ni Trillanes ang mic ni Cayetano at lumipat si Cayetano ng upuan para lumayo sa kanya. I ask if he's willing to be interpolated. Kung tatakbo siya, ayaw na niya. Kung ayaw niya magpa-interpolate, that's his
call. If the gentleman keeps on saying that I would want to run away, if he would recall, when I sat beside him during the hearing, he was the one who ran away. Kaibigan ko siya, nagulat ako ba't niya tinignan yung mata ko ng gano'n, para niya ako kakainin nung sinabi niya, hindi kita popormahin dito. Hindi ko na sinabi sa media, ba't sabihin ko na rin ngayon dahil biningap niya. Sabi niya sa akin, pa-Bible ka pa, evil naman pinoprotektahan mo. But for the record, anywhere, anytime, di kita naaatrasan eh. Jam Sisante, GMA News. And I'd like to ask Senator Trillanes, are you aware that the case filed by Mr. Motabato against the 5 policemen for torture, arbitrary detention, violation of human rights of a detained person were dismissed by the DOJ during the time of President Aquino? Are you aware, sir? Mr. President, again, I am wondering where all of these questions would lead to, because if the gentleman intends to test the credibility of Mr. Matobato, then I am the wrong person to ask. I have presented the findings that we gathered based on our limited capability, and I presented my